Tahimik ang gabi dito sa aming inuupahang maliit na kwarto sa may Project 4, Quezon City, pero maliwanag ang paligid dahil sa mga Christmas lights na nakasabit sa bintana ng kapitbahay. Kahit simpleng ilaw lamang iyon, kumikislap sila na para bang may sariling musika, tila paalala na kahit pagod at hirap ang taon, may dahilan pa rin para magpasalamat. Ganitong oras, lagi akong napapaisip. Papadudot, lalo na ngayong muli kong hawak ang isang pirasong bibingka. Nakabalot sa puting papel, may bahagyang amoy ng uling at mantikilya sa iba. Normal lang ito tuwing Kapaskuhan. Pero sa akin, isa itong paalala ng araw na nagsimula ang kwento namin ni Ismael, ang lalaking hindi ko kailanman pinangarap, pero siya pala ang magtuturo sa akin kung paano magmahal ng totoo kahit wala siyang maipangako kundi kabutihan. Ako nga po pala si Lyra, 25 anyos ngayon. Pero ang kwento ko ay nagsimula noong ako'y 20 taong gulang. 5 taon na ang nakakalipas. Nooy nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang lumang beer house sa may Cubao. Isang lugar na hindi ko naman pinangarap puntahan. Pero doon ako dinala ng buhay nang ako'y tumakas mula sa bahay ng nanay ko sa Marikina. Hindi ko makakalimutan ang unang araw ko roon, ang amoy ng beer, ang makapal na usok ng sigarilyo, ang malalakas na sigawan ng mga lasing na customer. Sa umpisa, hindi ko kayang tumagal. Pero saan pa ba ako pupunta? Ako lang ang inaasahan ko. Walang bahay, walang pera, walang pamilyang masasandalan. Kaya tinanggap ko ang realidad. Doon muna ako hihinga. Doon ko muna pagkakasyahin ang pag-asa na natira sa akin. At doon ko nakilala si Ismael. Isang gabing malamig, ilang minuto bago sumapit ang Noche Buena, nang pumasok siya sa beer house na iyon. Hindi siya katulad ng mga nakasanayan kong customer. Sa halip na mapula na ang mata dahil sa alak o sobrang yabang sa pagsasalita, si Ismael ay may dalang bibingka at halatang kabado pa nga habang naglalakad papunta sa mesa. Sa isip ko noon ay madaling mapasunod to bago pa lang sa ganitong lugar. Hindi ko alam, Papadudot, na hindi siya pumunta roon para lasingin ako tulad ng iba. Hindi rin siya pumunta roon para maghanap ng babae o gumimik. Ang unang beses ko siyang nilapitan, ngumiti lang siya ng mahinhin, sabay abot ng bibingka. At sa kabila ng pagod ko noon at init ng ulo ko dahil magdamag akong nakangiti sa mga lasing, may kakaibang lamig at ginhawa akong naramdaman nang marinig ko siyang magsabi ng payak na, "Maligayang Pasko sa iyo." Hindi niya alam, Papadudot, pero iyon ang unang beses na may bumati sa akin ng Pasko mula nang umalis ako sa bahay, at kahit ayoko sanang pakitaan ng emosyon, hindi ko napigilang mapatitig sa bibingkang iyon. Amoy pa lang, para akong bumalik sa pagiging bata bago nagbago ang buhay ko. Bago masira ang pamilya ko. Bago ako matakot magmahal, hindi ko rin makakalimutang sinabi ko sa isip ko noon, "Huwag kang magkakamaling mahulog sa ganyang tao. Lyra, walang mararating yan." Pero ang totoo, Papadudot, doon pala magsisimula ang kwento naming hahawak sa puso ko ng higit sa 5 taon
Ang kwento kung paano ako minahal ng isang lalaking hindi mayaman, hindi gwapo, hindi perpekto pero may puso na kayang umako ng lahat ng sugat ko at kung paano ko rin natutunang mahalin siya sa paraang hindi ko akalaing posible at kung paano rin kami sinubok ng kapalaran ng kahirapan, ng sakit at ng panahon. Hanggang sa dumating ang sandaling muntik ko na siyang mawala ng tuluyan. Lahat ng ito ay nagsimula sa simpleng bibingka. At ngayong muli ko itong hawak. Parang naririnig ko ang tinig niya. Payapa, mabagal, puno ng pag-unawa. Lira, kapag may nagbigay sa iyo ng mundong hindi mo inaasahan, ingatan mo, Papa Dudut, ito ang liham ko. Ito ang kwento ng isang babaeng natutong magmahal sa taong hindi niya inakala at sa kwentong ito, magsisimula tayo sa unang beses na dinala niya akong muli sa Pasko, ang Paskong nakalimutan ko ng damhin. Marahil ay iisipin ng mga tao na madali lang ang magmahal kapag bata ka pa. Marami pa raw oras, marami pang pagpipilian, at marami pang pagkakataon para magkamali, pero para sa kagaya kong si Lira, ang pag-ibig ay matagal ko nang isinara hindi dahil ayaw ko, kundi dahil takot akong maulit ang sakit. Lumaki akong may tatay na mahal ko. Siya ang unang lalaki na nagparamdam sa akin ng seguridad, respeto, at pagmamahal. At kung meron mang pinakamasakit na alaala ng kabataan ko, iyon ay ang huling gabing nakita ko siyang pumasok sa pinto at ang unang gabing nakita kong lumabas siya na hindi na bumalik habang hawak ko ang isang kahating bibingka. Simula noon, sinarado ko na ang pintuan sa pagmamahal ng kahit sinong lalaki. Para saan? Para maulit ko ulit ba ang pakiramdam ng pagpapalit? Para maramdaman ko ulit na hindi ako pinili? Kaya't nung tumakas ako mula sa bahay ng nanay ko, mula sa ingay, away, at panguusig ng aking stepfather, dala ko lang ang isang backpack na may 2 damit, isang picture frame, at isang pangakong binitawan ko sa sarili. Hindi ako magmamahal, hindi ako magtitiwala, hindi na ako aasa sa kahit sino. At doon ako dinala ng buhay sa isang lumang beer house sa Cubao, kung saan ang halakhak ay peke at ang ngiti ay binabayaran. Doon ako natutong maging bato. Doon ako natutong ngumiti kahit pagod. Doon ako natutong tumanggap ng pambabastos kahit ayaw ko. Kapalit lang ng kaunting kita, at sa loob ng halos 1 taon, walang sinumang lalaki, may pera man o lasing man, ang nakalapit sa pader na itinayo ko sa puso ko. Hanggang sa dumating si Ismael, hindi ko maintindihan kung bakit kakaiba siya. Hindi mabilis ang kilos niya. Hindi marami ang sinasabi niya. Parang laging may paggalang sa boses niya kahit kinakabahan siya. Sa unang tingin pa lang, masasabi mong simple lang siya, isang jeepney driver mula Bagong Silangan, may medyo kupas na polo. May pulang alikabok ng kalsada sa sapatos. At may bitbit na bibingka na halatang binili niya gamit ang huling barya sa bulsa niya. Pero ang hindi ko maintindihan, Papa Dudut, bakit siya ang unang lalaking hindi ko nataboy? Bakit siya ang unang lalaking hindi ko kayang bastusin kahit gusto ko? Bakit siya ang unang lalaking hindi ko kayang isnabin kahit hindi ko naman siya kailangan? At bakit sa unang pagkakataon,
Naramdaman kong hindi ko kailangan maging matapang kapag kasama ko siya, pero syempre, hindi ko agad inamin iyon ng gabing iyon. Pagkatalikod niya, sinabi ko sa sarili ko, walang patutunguhan to. Jeepney driver lang yan. Hindi niya kaya ang pangarap mo. Hindi ko alam, Papa, na sa eksaktong sandaling iyon, habang sinasabi ko sa sarili kong walang kwenta si Ismael, may kakaibang lamig akong naramdaman sa dibdib ko. Parang may napunit, parang may natanggal, parang may parte ng pagkatao kong matagal nang tuyot. Biglang nabasa ulit ng konting lambing at doon ko napagtanto. Takot ako. Takot akong baka sa simpleng ngiti niya mabuksan ulit ang pintong sinarado ko ng matagal. Kaya ang ginawa kong depensa ay ang maging suplada, mataray. Matarik ang kilay. Masakit magsalita. Lahat ginawa ko para layuan siya. Pero bakit ganon? Papa Dudut, bakit habang mas sinusubukan ko siyang ilayo, mas lalo naman siyang bumabalik? Hindi ko alam kung bakit napakatyaga niya. Araw-araw siyang dumadaan sa beer house kahit pagod sa pasada. Araw-araw siyang may dalang kahit mumurahing gamit para sa akin. Araw-araw siyang may ngiti kahit alam niyang hindi ko siya papansinin. At araw-araw, kahit ayaw ko aminin, may bahagi ng puso kong napapaso ng konting init galing sa kabutihan niya. Isang bagay na hindi ko nakita sa marami. Hindi ko nakita sa tatay kong iniwan ako. Hindi ko nakita sa mga lalaking dumadaan lang para ubusin ang oras nila. Pero nakita ko kay Ismael, isang puso na hindi naghahanap ng kapalit, isang taong nagbibigay kahit alam niyang wala siyang sobra, isang lalaking hindi pera ang puhunan kundi kabutihan, at doon nagsimula ang bagay na kinatatakutan ko. Ang unti-unting pagkapit ng puso ko sa isang taong hindi ko pinlano. Isang simpleng tao na magpapabago ng buong buhay ko at magpapahulog sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. Sa bibingka nagsimula. Sa bibingka ring unti-unting natunaw ang yelo sa puso kong matagal nang nanigas. At hindi ko alam, Papa, na ang lalaking ito ang magtuturo sa akin kung paano magmahal ng walang kondisyon at kung paano masaktan ng higit sa kaya kong buhatin. Kung ang mundo ko noon ay umiikot lang sa ingay ng beer house, ang mundo ni Ismael ay umiikot sa kalsada, sa usok, sa pasahero, sa init, sa ulan, sa pakikipaghabulan sa oras para may maiuwing kaunting barya. Pero kahit pagod, kahit kulang ang kita, kahit madalas siyang inuubo dahil sa alikabok ng kalsada, palagi pa rin siyang bumabalik. At hindi ko maintindihan, Papa Dudut, ano bang meron sa akin? Pokpok lang naman ako sa tingin ng marami. Walang ipinagmamalaki. Walang kinabukasan. Walang titulo sa buhay. Pero bakit siya nagsusumika para makita ako? Bakit parang hindi niya nakikita ang dungis ng buhay ko? Araw-araw siyang pumapasok sa beer house. Hindi para uminom. Hindi para magwala. Hindi para manghablot ng babae, kundi para maupo sa sulok, maghintay sa akin, at iabot ang isang bibingkang may kaunting nyog sa ibabaw. Parang ritual na namin iyon. Para bang iyon ang paraan niya para sabihing, Lira, andito pa rin ako. At para bang iyon din ang paraan ko para sabihing,
Babalewalain ulit kita ngayon. Dahil hindi ako pwedeng mahulog. Hindi ako pwedeng mapasubo sa lalaking wala man lang ipon. Hindi ako pwede tumali sa taong hindi kayang iahon ako sa kahirapan. Pero bakit ganon? Habang sinusubukan kong ipakita sa kanya na hindi ko siya kailangan, mas lalo ko namang hinihintay ang pagdating niya, ang lakad niya, ang ngiti niya. Ang tunog ng tsinelas niyang manipis pero mabilis kong maglakad. At syempre, ang amoy ng bagong lutong bibingka na dala niya. Isang beses, Papa Dudut, dumating siya nang wala siyang dalang pagkain. Pagod na pagod ang itsura niya. May langis sa polo. Pawis ang noo. Halatang wala siyang pahinga. Pero kahit ganoon, ngumiti pa rin siya. At doon ko unang nakita ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya mayaman. Hindi siya matalino. Hindi siya gwapo sa standards ng karamihan. Hindi siya makinis. Hindi siya mabango. Pero ang puso niya, Diyos ko, Papa Dudut, ang puso niya ang pinakamasarap at pinakabuong nakita ko. Sa dami ng lalaking dumaan, siya lang ang hindi tumingin sa katawan ko. Siya lang ang hindi nagtanong kung magkano. Siya lang ang hindi humiling ng kahit ano kapalit ng kabaitan niya. Lahat ng binigay niya mula sa murang sukli hanggang sa bibingka ay may halong paggalang. May lambing. May pag-iingat. Isang araw, tinanong ko ang sarili ko, bakit ba pinipigilan ko pa to? At kasabay ng tanong na iyon, nagsimula na rin ang pagbabago. Hindi ko iyon sinabi sa kanya. Siyempre, hindi ako marunong maging sweet. Hindi ako marunong magsabi ng totoong nararamdaman ko. Pero unti-unti, kapag may dalang bibingka, kinakain ko na. Kapag kumakanta siya sa tabi ko, nakikinig na ako. Kapag nakaupo siya sa sulok, hindi ko na siya iniiwasan. Kapag inaabot niya ang simpleng gamit, tinatanggap ko na. At kapag ngumiti siya, hindi ko na kayang hindi gumanti. Minsan, pag-uwi niya, nakita kong halos nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang 50 pesos na sukli para sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang nahihiya siya. Doon ko lang napagtanto. Ibinibigay niya sa akin ang perang dapat ay para sa sarili niya. Yun ang sukli niya sa pamasahe. Yun ang pambili niya sana ng ulam. Yun ang dapat itago niya para bukas. Pero ibinigay niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakahiya. Ang inilalagay niya kong prioridad o ang hindi ko siya mapahalagahan ng sapat. Papa Dudut, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng konsensya. Hindi ko pala kayang itapon ang kabutihang inaalay niya. Hindi ko kayang balewalain ang pagsusumikap niya. At higit sa lahat, hindi ko kayang itulak palayo ang taong sa hindi ko inaasahang paraan ay unti-unting nagbubukas ng puso kong sinarado ko ng matagal. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang malaking pader pa ring nakaharang sa pagitan namin. Siya ay isang lalaking may simpleng hanap buhay, samantalang ako ay isang babaeng nangangarap umangat at alam kong darating ang araw na kailangan kong mamili puso ko o pangarap ko. At doon magsisimula ang totoong laban. Sabi nila, kapag nagsisimula ka ng mahulog, takot ang unang kalabang darating. At oo, takot ang naramdaman ko.
Takot na baka mali ang pinipili ko. Takot na baka lalo lang akong mabaon sa hirap. Takot na baka ang pag-asa kong makahanap ng mas maginhawang kinabukasan ay unti-unti kong sinisira sa pagpili sa isang lalaking simpleng-simple ang buhay. Kaya kahit nagsisimula na akong maantig sa kabutihang pinapakita ni Ismael, sinadya kong layuan siya. Mas naging malamig ako. Mas naging isnab ako. Mas madalas kong sinasabi sa kanya, umuwi ka na. Wala ka namang mahihita dito. Pero parang hindi niya naririnig. Papadudot, parang bingi siya sa pang-abnormal kong pagtrato. Kahit gaano ko siya kakunat na tinataboy, bumabalik pa rin siya. At mas kinaaasar ko pa, bumabalik siya na may ngiti. Isang gabing maulan, halos walang customer sa beer house. Wala nang tumutugtog na videoke. Amoy alak pa ang hangin kahit hindi na ganoon kaingay. At dumating siya basa, pagod at nanginginig. Bitbit niya ang bibingkan. Pero sa pagkakataong yon, sira na ang balat dahil nabasa sa ulan. Pwede mo nang itapon yan. Sabi ko sa kanya habang iniikot ang baso sa mesa. Akala ko matatauhan na siya. Akala ko mauubusan na rin siya ng loob. Pero ngumiti lang siya. Yung tipong ngiti ng taong hindi mahalaga ang bibingka. Dahil ang mahalaga ay nakarating siya kung saan ako naroon. Parang tumama ang isang bagay sa dibdib ko. At para takpan ang bigat na naramdaman ko. Naging mas maldita pa ako, Ismael. Hindi kita kailangang ligawan. Hindi ako babae para sa'yo. Hindi mo ako kayang buhayin. Pero imbes na masaktan, tumango lang siya. Tango na parang sinasabi niyang, alam ko. Pero gusto pa rin kitang mahalin at doon ko siya lalo tinaboy. Hindi ko gustong umasa siya. Hindi ko gustong umasa rin ako. Hanggang isang gabi, nagpahinga ang beer house. Tuliro ang lahat sa pag-inom. Si Tita Remy ay abala sa pag-aabot ng pulutan. Ako naman ay lumabas sandali para huminga. Doon ko siya nakita. Nakaupo sa gilid ng kalsada. Pagod na pagod. Halatang walang pahinga buong araw. May hawak siyang maliit na plastic. Nang lumapit ako, binuksan niya at naroon ang isang pulang rosas. Hindi mamahalin. Hindi malago. Hindi mukhang bago. Pero bagong-bago sa puso kong sanay sa mga bagay na walang tunay na halaga para sa'yo, sabi niya. At doon, hindi ko napigilan ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin, Ismael, bakit ba ako? Madali lang sanang sagutin yon ng kahit sinong lalaki. Pero siya, nag-isip muna, huminga ng malalim at saka tumingin sa akin na parang nilalakbay ang buong pagkatao ko. At sagot niya, kasi kahit sa mukha mong matapang, may lungkot na hindi mo alam paano dalhin. Gusto kong maging tahanan nun, parang may humila sa loob ko. Hindi ako kumibo. Hindi rin ako ngumiti. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko siya tinaboy. Hinayaan ko siyang umupo sa tabi ko. Hinayaan kong mahipo ng lamig ang balikat naming magkadikit. Hinayaan kong ang katahimikan namin ang magsabi ng hindi namin masabi ng gabing iyon. Papadudot,
Unang beses kong naramdaman na baka hindi lang pala siya kalinga, lambing o kabaitan. Baka pag-ibig na nga. Pero tulad ng bawat pag-ibig na nagsisimula, dumarating din ang pinakaunang pagsubok at iyon ay ang katotohanan. Hindi ko alam kung kaya ko siyang piliin sa tunay na mundo. Hindi ko alam kung sapat ang pagmamahal para buhayin ang pangarap na matagal ko nang hinahanap at sa pagitan naming dalawa, ako ang mas takot tumalon. Kung minsan, hindi mo mapapansin na unti-unti ka na palang bumibigay, hindi dahil mahina ka, kundi dahil sa dami ng sugat na tinahi ng isang tao. Ay nakakalimutan mong matagal ka nang umaasa na may darating na ganitong klase ng pagmamahal. At sa kaso ko, iyon ay si Ismael. Habang tumatagal, napapansin kong hindi na ako ganoon kabilis manduro, manaway, o mambara sa kanya. Kapag pumapasok siya sa beer house, hindi ko man aminin, bumabagal ang oras ko. Parang may lumalamig na hangin sa paligid kahit pawis at ingay ang umiikot. At ang nakakatawa, Papa Dudut, ako pa mismo ang naghihintay na bumukas ang pinto. Ako pa ang umaasang lilitaw ang ngiti niyang parang laging pagod pero payapa. Isang gabi, halos 12:00 na. Hindi pa dumarating si Ismael. Hindi ko inaamin sa sarili kong nag-aalala ako, pero kabisado ko na ang oras niya. Kaya nang pumasok siya bandang hating gabi, paawis, pagod, at halatang pagod sa pasada, hindi ko napigilang tanungin. Bakit ang tagal mo? Tiningnan niya ako ng may halong pagod at tuwa. Na-flat kasi yung jeep. Sayang. Dapat sana may dalang bibingka ngayon. At doon ako tumawa ng mahina. Yung tawa na pilit kong tinatago. At sa unang pagkakataon, ngumiti ako. Hindi bilang waitress, kundi bilang babaeng natutuwa na dumarating pa rin siya. Kinabukasan, dumating si Ismael na may dalang hindi ko inaasahan, hindi bibingka, hindi kape, hindi rosas, kundi isang maliit na supot na mga gamit pambahay para sa babae. May shampoo, sabon, lotion, at kahit sanitary napkin. At sabi niya, para hindi mo na problemahin. Hindi ko alam kung kikiligin ako o maiinis dahil alam niyang wala akong pambili ng ganito minsan. Pero higit sa lahat, naramdaman kong iniintindi niya ako. Hindi niya ako minamahal sa paraan na sinanay ako ng mundo sa pa-cute, sa paporma, sa paporma. Minamahal niya ako sa paraang hindi ko nakasanayan. Tahimik, tapat, totoo. At sa gitna ng mga gabing dumadalaw siya, sa gitna ng mga gabing ako lang ang kausap niya, sa gitna ng mga gabing pagod na pagod siya pero dumadaan pa rin, unti-unti kong naramdaman ang bagay na ayaw ko sanang tanggapin, mahal ko na siya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Kapag ba inaabot niya ang bibingka, kapag ba sinasabihan niya akong magpahinga, kapag ba tinitingnan niya ako na parang hindi niya nakikita ang dungis ng mundong kinalalagyan ko. Pero mahal ko na nga siya at habang mas lumalalim ang damdamin ko, mas lumalalim din ang takot ko. Hindi ko alam kung paano magmahal ng hindi natatakot masaktan. Hindi ko alam kung paano maging masaya nang hindi iniisip ang bukas.
Hindi ko alam kung paano pipiliin si Ismael kung ang pangarap ko ay taliwas sa realidad namin dahil si Ismael walang malaking kita, walang bahay na magarbo, walang sasakyang mamahalin, walang pangako ng marangyang kinabukasan. Ang meron lang siya, ang puso niyang tapat sa akin. At ang kabutihang hindi ko matutumbasan at minsan doon ka mas natatakot. Paano kung masaktan ko siya? Paano kung hindi ko mapantayan ang pagmamahal niya? Paano kung ako ang umalis? Katulad ng lahat ng takot ko sa buhay at sa tindi ng pagkalito ko, isang gabi, nagkaroon ako ng malinaw na araw. Umuwi siyang pagod na pagod. Halatang nasiraan ng jeep. Madungis ang suot. May grasa ang kamay. Pero pagbukas ng pinto, ngumiti siya sa akin. Isang simpleng ngiti. Papadudot, isang ngiti na parang sinasabi, Magda, nandito pa rin ako. At doon ko napatunayan ang hindi ko maamin kahit kanino. Kahit sa sarili ko. Wala na akong ibang gusto kundi ang pagod niyang ngiting iyon. Gabi-gabi, habang buhay. At iyon ang araw na tuluyang bumagsak ang pader sa puso ko. Hindi ko pa siya sinagot. Hindi pa ako tumataya. Pero sa loob ko, alam kong siya na ang pipiliin ko. Kahit anong takot pa ang humabol. Kapag natatakot ang isang tao, minsan ang unang instinct niya ay hindi lumaban, kundi tumakbo. At doon nagsimula ang pinakamalaking kasalanan ko kay Ismael habang mas lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Mas nagiging malinaw ang dalawang bagay sa isip ko. Una, hindi ko kayang mabuhay muli sa hirap. Ayoko na ng buhay na walang kasiguraduhan. Ayoko ng araw-araw ay pangambang baka bukas wala kaming pera pambili ng bigas. Pangalawa, si Ismael, ang lalaking mahal ko, ay hindi kayang ibigay ang buhay na pinapangarap ko at dahil doon, papadudot, unti-unti ko siyang iniwasan. Hindi ko sinasagot ang mga tanong niya. Hindi ko na pinapansin ang pagdalaw niya. At kapag dumating siya sa beer house, hindi ko na siya tinatabihan. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkalito. Yung tanong na hindi niya masabi. May ginawa ba akong mali? Pero hindi ako nagbigay ng sagot. At sa bawat pag-iwas ko, sa bawat paglayo ko, sa bawat pangungusap na pilit kong pinapatid, pakiramdam ko ay ako ang pinuputol, hindi siya. Pero bakit ko ginawa? Dahil sa isip ko, hindi sapat si Ismael, hindi sapat ang 50 pesos, hindi sapat ang bibingka, hindi sapat ang jeep, hindi sapat ang munting pangarap niya. At sa tuwing naiisip kong habang buhay ko siyang magiging kasama, habang buhay kong kakainin ang limitasyon niya, natatakot ako. Hindi dahil mahirap siya, kundi dahil iniisip ko, ano ang magiging kinabukasan ko kung pipiliin ko siya. Kaya tumakbo ako. Papadudot, tumakbo ako palayo sa kanya, palayo sa nararamdaman ko, palayo sa posibilidad na maging masaya ngunit walang kasiguraduhan. Gabi noon, walang gaanong customer, tahimik ang beer house. Pumasok si Ismael.
May dalang bibingka na nakabalot pa sa dahon. Amoy ko agad ang margarina at niyog. Ang amoy na lagi kong inaabangan dati pero pilit kong iniiwasan ngayon. Ngumiti siya. Payat na ang mukha, halatang pagod at puyat. Pero may dala pa ring pag-asa. Magda, mahinang sabi niya, hindi ako lumingon. Hindi ako umimik. Pero naramdaman ko ang paglapit niya, ang paghinga niyang mabigat, at ang boses na halos pabulong. Kung may nagawa akong mali, sabihin mo lang. Ayoko kang mawala nang hindi ko alam kung bakit at doon. Papadudot, untog ang konsensya ko. Pero pinigilan ko, pinilit kong maging bato. Wala. Ang sagot ko. Trabaho lang ako rito. Huwag mo akong gawing special. At doon ko nakita yung pagtama ng salita ko sa puso niya. Yung unti-unting pagyuko ng balikat, yung pagkawala ng ningning sa mata niya, at sa wakas, tumango siya, tumalikod. Lumabas ng beer house. At iyon ang huling gabing pumunta si Ismael. Pagkaraan ng ilang linggo, walang Ismael. Walang bibingka. Walang rosas. Walang kape. Tahimik. At sa katahimikang iyon, doon ko naramdaman ang bagay na hindi ko inaasahan. Hinahanap ko siya. Hinahanap ko yung ingay niya. Hinahanap ko yung pagtingin niya. Hinahanap ko yung bawat pag-abot niya ng maliit na bagay na puno ng malasakit. At habang mas hinahanap ko siya, mas lumalalim ang guilt ko. Sino ba ako para tanggihan ang taong buong puso ang pagmamahal? Sino ba ako para husgahan siya dahil mahirap siya? Sino ba ako para pumutol ng pag-asa ng taong tapat sa akin? At lalo akong nasaktan nang mabalitaan ko mula sa ibang jeepney driver na aksidente si Ismael nung isang gabi. Pagod daw. Nakidlip habang nagmamaneho. Parang may kung anong humila sa sikmura ko. Nanlamig ako. Nanghina. At sa gabing iyon, doon ko na-realize, hindi pera ang kailangan ko. Hindi marangyang buhay. Hindi ginhawa. Ang kailangan ko ay si Ismael. At sa huling pagkakataon, ako naman ang tumakbo. Hindi palayo, kundi pabalik sa kanya. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakarating sa terminal ng mga jeep. Hindi ko na rin maalala kung anong oras noon, madilim pa ba o maliwanag na. Basta ang naaalala ko lang, takot, pagsisisi. At ang panalangin na sana buhay pa si Ismael. Habang papalapit ako sa lugar kung saan daw dinala ang jeepney niyang naaksidente. Pakiramdam ko ay bawat hakbang ay mabigat. Parang may nakapulupot sa dibdib ko na hindi ako makahinga. At doon ko siya nakita. Nakahiga sa lumang papag. May benda sa ulo. May pasa sa braso. At may mga kaibigan niyang nagbabantay. Mahina pero humihinga. At nang makita ko siya, papadudot, parang bumalik ang kaluluwa ko sa katawan ko. Umupo ako sa gilid niya. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba ako. Pero naramdaman ko ang pagninig ng mga kamay ko. Tahimik lang siyang nakatingin sa kisame hanggang sa mapansin niya ako. Mabagal ang pag-ikot ng ulo niya
At nang magtagpo ang mga mata namin, Magda, mahina niyang sabi. Halos pabulong. At doon ako tuluyang bumigay. Umiyak ako nang hindi ko mapigilan. Lahat ng pinigilan ko, biglang kumawala. Hindi ako nagsalita, pero sinabi ng bawat patak ng luha ko ang lahat. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Natakot lang ako. Hindi kita dapat iniwan. Mahal kita. Akala ko magagalit siya. Akala ko tatalikuran niya ako. Akala ko iiwasan niya ako gaya ng ginawa ko noon. Pero hindi. Papa Dudut, ngumiti siya. Yung tipong ngiti niya na lagi kong nakikita sa beer house, yung ngiting hindi nang huhusga, hindi nagtatampo, hindi nanunumbat. Isang simpleng ngiti na ang ibig sabihin ay, nandito pa rin ako. At sa munting lakas na natira sa katawan niya, inabot niya ang kamay ko, mahina pero totoo. At doon niya binitawan ang mga salitang hindi ko makakalimutan habang buhay. Akala ko, hindi mo na ako babalikan. At doon ko nasagot sa wakas, hindi sa salita, kundi sa pagyakap ko sa kanya. Hindi na kita iiwan. Simula noon, ako na ang nagbantay sa kanya. Ako na ang nag-aabot ng tubig. Ako na ang naglalagay ng gamot. Ako na ang nag-aayos ng kumot niya. At sa bawat araw na lumipas, mas lalo kong nakita ang bagay na hindi ko nakita noon, na ang pinakamayaman na lalaki ay hindi yung may pera, kundi yung marunong magmahal. Hindi naman kailangan ni Ismael ng isang babaeng mayaman. Hindi niya kailangan ng magarang bahay. Hindi niya kailangan ng marangyang buhay. Ang kailangan niya ay isang taong hindi siya iiwan. At doon ko na-realize. Papa Dudut, hindi pera ang tunay na seguridad, kundi tao. At si Ismael, siya ang naging seguridad ko. Lumipas ang ilang linggo, unti-unti siyang gumaling. Hindi pa siya malakas, pero kaya na niyang ngumiti, makipagbiruan sa mga kasama niya. At minsan, makatitig sa akin ng matagal, isang gabi. Habang binabalikan ko ang lumang bibingka na binili ko sa tindahan. Umupo ako sa tabi niya. Kinain namin iyon ng tahimik, walang salita, walang drama. Hanggang sa maramdaman ko ang marahan niyang paglapit at sa pinakadahan-dahang paraan, hinalikan niya ako sa pisngi. Mainit, mabagal, mabait, at doon ko naramdaman ang tibok ng puso ko na parang noong unang beses ko siyang nakilala. Sa wakas, Papa Dudut, hindi na ako takot, hindi na ako nagtatago. Hindi na ako umiiwas sa katotohanan. Eto na iyon, si Ismael. Siya ang pipiliin ko. Hindi dahil wala na akong iba, kundi dahil siya ang gusto kong piliin araw-araw. At doon nagsimula ang bagong kapalaran naming dalawa. Madalas kong marinig noon na ang pag-ibig ay hindi parang loto, hindi mo ito matatamaan dahil lang sa swerte. Kailangan mo itong alagaan, panindigan, paghirapan. At ngayong naaalala ko ang pinagdaanan namin ni Ismael, oo, tama nga sila.
Hindi kami nabuo dahil sa swerte, kundi dahil hindi kami sumuko. Pagkalipas ng 2 buwan, tuluyan nang nakalakad si Ismael. Hindi pa ganoon kalakas, pero sapat para makabalik sa pamamasada. Pero bago siya makabalik sa kalsada, tinawag niya ako sa gilid ng maliit na barong-barong ng kanyang kuya. Magda, mahina pero malinaw ang tinig niya. Hindi kita pipigilan kung gusto mong bumalik sa dati mong trabaho. Hindi rin kita pipilitin na manatili dito sa buhay ko. Tumango ako. Nakikinig lang. Ang akin lang, kung may babalikan ka man, sana hindi mo kalimutan na may isang tulad kong handang maghintay at natigilan ako. Hindi na ako umiwas. Kagaya ng dati, hindi ko na siya iniwan sa ere. Kagaya noong una. Bagkus. Tumingin ako sa kanya at sinabi ko ang unang katotohanang matagal ko nang tinatago sa sarili ko. Wala akong babalikan. Wala na akong hinahanap na iba. Ikaw na. At doon niya ako niyakap ng mahigpit. Yung yakap na parang may pinapalaya lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng nakaraan. Hindi na ako bumalik sa beer house. Hindi na rin ako naghanap ng trabahong magpapahaba ng gabi ko. Gusto ko ng tahimik na buhay. Yung kayang isandal ang pagod ko sa taong marunong magpahalaga. At doon ako nagsimulang maglako ng kakanin kasama ang pinsan ko, puto, suman, bibingka at minsan turon araw-araw. Sinasamahan ako ni Ismael bago siya bumiyahe. Kahit abala, kahit pagod, lagi siyang may oras sa akin. At tuwing nakikita ko siyang nag-aabot ng tubig, nag-aayos ng bilao ko, o nagpipinta ng maliit naming kariton, doon ko naiintindihan ang isang bagay. Ang pag-ibig ay hindi laging enggrande. Minsan, nakikita mo ito sa mga maliliit na bagay na walang kapalit. Isang ngiti, isang simpleng pag-alalay, isang presensya. At si Ismael, araw-araw niya iyong ginagawa. Pagdating ng huling bahagi ng taon, naging usapan sa aming dalawa kung saan papunta ang relasyon namin. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya humihingi ng sobra. Ang gusto lang niya, sigurado ako. At isang gabi habang nag-aayos kami ng mga natirang bibingka, nagulat ako sa sinabi niya. Magda, kung papayag ka, gusto kong mag-ipon para sa maliit na bahay, kahit barong lang, basta atin. Ayoko nang maghintay ng aksidente para masabi ko na mahal kita. Hindi ako nakasagot agad. Hindi dahil hindi ko gusto, kundi dahil hindi ko akalain na may lalaking pipili sa akin ng ganito katotoo. At doon ko siya niyakap. Mabagal, mahigpit, may pasasalamat at sabay naming binuo ang pangarap na hindi kailanman sumagi sa isip ko noon. Isang tahanan. Isang buhay na simple. Isang pamilyang hindi perpekto pero buo. Pagsapit ng Pasko, inanyayahan niya akong sumama sa pamilya niya. May kaunting handa, isang maliit na litson manok, pansit, at ilang puto na ako ang gumawa. At habang pinapanood ko silang nagtatawanan, sa ilalim ng ilaw
na halos pundi na, napangiti ako nang hindi ko mapigilan. Hindi ito marangya. Hindi ito kasing kinang ng mga gabing nakasanayan ko noon. Pero Papa Dudut, ito ang unang gabing hindi ko naramdaman ang pag-iisa. At nang mahulog ang ulo ko sa balikat ni Ismael, bulong niya sa akin, "Salamat sa pagpili sa akin." At ang sagot ko, "Matagal na kitang pinili. Ngayon ko lang inamin." Mga kabarangay, hindi madaling magmahal, hindi madaling magtiwala, at pinakamahirap ay ang magpatawad, lalo na sa sarili. Pero kung minsan, ang tao palang iniiwasan mo, siya ang magtuturo sa iyo ng tunay na halaga. Hindi kayamanan, hindi karangyaan, kundi ang uri ng pagmamahal na hindi mo kailanman natikman sa mundong puro ilaw at ingay. Si Ismael ang nagpakita sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat ikahiya, dapat itong ipaglaban, at hanggang ngayon kasama ko siyang nagtitinda tuwing umaga, nagpapahinga tuwing tanghali, at nangangarap tuwing gabi. Hindi ko man alam ang magiging bukas namin, pero sigurado ako sa isang bagay. Kung saan naroon si Ismael, doon ang tahanan ko. Maraming salamat, Papa Dudut, at sa mga nakikinig, huwag niyong hayaang mauna ang takot kaysa pag-ibig. Baka ang hinihintay mong forever, nasa harap mo na. Hindi mo lang pinapansin, Magda.